Alam mo ba na 2 bansa na lang sa buong mundo ang walang divorce? At syempre, isa dyan ay ang ating bansa, ang Pilipinas. Wala pa rin po tayong divorce dahil ito ay hindi pa ipinapasa sa ating batas. Hindi pa po ito pasado. Ang alam ko po ito ay nasa Kongreso. Pumasa na yata ito sa Kamara at umakyat na ito sa Senado. Yan ang iniintay ng karamihan ng ating mga kababayan. Kung wala tayong divorce, paano na ang may mga valid na grounds para maghiwalay or para legally tanggalin ang visa ng kanilang kasal? Tapos isa pa, kung parehas lang naman ng purpose, ang annulment at ang divorce, kasi ang purpose niyan is mapawalang visa yung kasal at makapagpakasal ka uli. So ang annulment ganun, 'di ba? Pag natapos mo yung annulment mo, makakapagpakasal ka uli. So bakit hirap na hirap tayong magkaroon ng divorce kung parehas lang naman ng purpose? Parehas lang naman na ang purpose makapag-asawang muli or makapagpakasal muli. So ikaw, ano ang opinion mo dyan? Mamaya pag-usapan natin yan. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Grabe, ang topic po natin ngayon ay medyo controversial. Alam naman natin, sikat na sikat ang topic ng divorce. Maraming naghihintay, marami ring hindi sang-ayon sa divorce. So, kaya pag-uusapan natin yan. Pero disclaimer lamang po, ako na mismo harapan sa inyo magdi-disclaimer na wala po akong pinopromote na sagot dito tungkol sa divorce. Okay? Ilalatag ko lang po sa inyo ang ibig sabihin ng mga bagay na to, ng divorce, ng annulment. Ipapaliwanag ko sa inyo ang mga kahulugan at ang sarili kong opinion. Ibibigay ko sa inyo ang aking sariling opinion tungkol sa topic na ito. Hindi ko po layunin na impluwensyahan kayo kung ano man ang inyong mga desisyon, kung ano man ang inyong mga gustong gawin sa pansarili ninyong relasyon. Narito lang po ako para magbahagi ng karagdagang kaalaman, karagdagang impormasyon, at kung kakailanganin niyo po ng tulong tungkol sa legal na proseso sa inyong sa topic na ito, sa paghihiwalay ninyong mag-asawa, ay kumonsulta po kayo sa abogado. Okay? Hindi po ako abogado. Alam naman natin sa Pilipinas, walang umiiral na divorce. Wala pa pong batas. Kaya hindi basta-basta mawawala ang legal bond ng isang kasal sa ating bansa. Hindi ka basta-basta makakapagpakasal muli pagkatapos ng ikaw ay makasal na. Pero sa kasalukuyan nga, meron ngang ipinapasang batas, yung proposed absolute divorce na nakapasa na sa House of Representatives, nasa Senado na po ito. Pagkatapos sa Senado, syempre approval ng presidente. So marami sa atin ang nalilito ng pagkakaiba ng annulment at saka ng divorce. Meron nagsasabi, pareho lang naman yan. Bakit kailangan pa ng divorce kung may annulment na? So yan ang iintindihin nating mabuti, no? Yung pagkakaiba ng dalawa, bakit nga ba, di ba? Pero tatanungin ko muna kayo. Kayo ba ay payag sa divorce? Oo o hindi? At bakit? Please comment down below. Thank you so much. Makakatulong yung mga opinion ninyo. Kapag nagko-comment kayo, nababasa po yan ng ating mga viewers at nakakapagbigay po tayo ng information sa kanila. So, comment yes or no at bakit kung ayaw nyo ng divorce, kung gusto nyo ng divorce. Bakit po? Gusto ko lang pong pasalamatan si kapatid, Nurse Nayon, sa aking lipstick. Kita nyo naman pulang-pula ang aking usok ngayon. Thank you so much, kapatid. Okay, so medyo mahaba-haba yung topic natin ngayon. Medyo technical din, kaya kung maaari, mag-focus kayo sa panonood ng ating video para maintindihan yung mabuti. So unahin natin, ano ba yung annulment? Okay? Ang annulment, ito yung legal na paraan kung saan yung kasal ay babalik sa estado na parang hindi ito nangyari. Ibig sabihin, kapag natapos mo yung proseso ng annulment, ang lalabas dyan, walang naganap na kasal. Walang nag-exist na kasal. Hindi nangyari ang kasal. Pero mahirap patunayan sa korte, mahirap ang proseso ng annulment kasi hindi lang to yung simpleng hiwalayan, hindi lang to yung mga simpleng dahilan. Kailangan mapatunayan mo na bago pa kayo ikasal, meron na siyang grounds. Yung dahilan mo
bakit mo siya inaanal ay present na bago pa kayo ikasal. Ang hirap patunayan yan, di ba? Kaya nga nangangailangan pa yan ng mga psychologists, di ba? Yung may psychological test pa yan na ginagamit sa annulment. Kaya tumatagal, humahaba ang proseso ng dahil dyan. Meron din akong mga kakilala pa ilan-ilan. Talaga naman umabot sila ng 5 years bago natapos. Isa 4 years yung kaibigan ko. At alam nyo magkano nagastos? 400,000 pesos. Kaya yung iba, nananahimik na lang hiwalay na lang, may kanya-kanya na lang silang kinakasama. Pero yun nga lang, hindi sila hiwalay legally. Wala silang papeles sa kanilang paghihiwalay. Eto, repasuhan natin ng kaunti yung ibang mga grounds na pwede mong gamitin para sa annulment. Ito yung may mga bagay na nilinlang ka, hindi pala totoo or nagpapanggap lang. Pero kailangan nangyari ito, bago pa kayo ikasal, mapatunayan mo na nilinlang ka, na niloko ka. Okay, isa pang ground na pwedeng gamitin para sa pagpapile ng inyong annulment, ito yung hindi sapat yung kaalaman ng asawa mo para maunawaan kung ano talaga ang responsibilidad niya sa kasal, kung ano talaga yung kasal. Tapos isa pa, yung hindi kayang magkaanak, yung impotency. Tapos walang parental consent nung panahon ng kasal, kung required. Kasi alam ko yan, 21 years old Kung 21 and below, kailangan pa ng parental consent. Psychological incapacity, dito tumatagal ang process kasi ang hirap patunayan ito di ba? Kaya itong psychological incapacity, pag-usapan natin to ng konti kung ano ba talaga ito. Ano ba ang legal na batayan sa Pilipinas ng tinatawag na psychological incapacity? Hindi ito simple na hindi lang pagkakaunawaan o katamaran lang nung asawa mo o matinding kalungkutan lang, pasok na to sa psychological incapacity. Malalim to, mahirap patunayan to ng mga pagkukulang at kakayahan sa pag-iisip ng iyong partner o kakulangan sa emosyon na nagiging dahilan ng kawalan ng kakayahan ng iyong partner na tugunan ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Pero huwag kayong malilito, Hindi ibig sabihin pag sinabing psychological incapacity, may sira na sa ulo or tungkol na to sa medical na kalagayan ng kanyang pag-iisip. Hindi po. Ayon sa Korte Suprema, ang psychological incapacity ay isang legal na konsepto. Ito ay legal na konsepto. Hindi ito kailangang medical na sakit sa pag-iisip. Okay? Hindi ito personality disorder. Okay? Ito ay isang legal na konsepto, yung psychological incapacity. Okay? Ang kondisyon ay dapat malalim para matawag na isang psychological incapacity. Malalim, talagang may pinaguhugutan, talagang may pinag-ugatan, talagang deeply rooted siya, nakaugat siya sa pagkatao nung asawa mo bago pa man kayo ikasal, tapos lumabas siya nung mag-asawa na kayo. Kaya 'di ba ang hirap? Ano ba tong pwedeng maging dahilan na nakakapit na sa asawa mo bago pa kayo ikasal, tapos lumabas nung panahon na kasal na kayo? Ito yung mga pinapatunayan sa korte, 'di ba? Para masabing psychological incapacity yung iyong asawa. Isa pa, dapat ito ay nagpapakita na ang asawa mo ay hindi na magbabago at hindi kayang magampanan ang tungkulin bilang asawa. Masyadong 'di ba? Napaka-broad nung meaning nung psychological incapacity. Kaya pagdating sa korte dito nagtatagal na talagang paano mo mapapatunayan. Pero may mga kakilala ko parehas na silang agree dun sa annulment, pero tumatagal pa rin yung proseso. Yan ang hindi ko na alam anong nangyayari, bakit ganun. Kasi wala namang kumokontra. Parehas na nga silang may gusto nung annulment, pero napakatagal pa rin ang proseso. Ganun pa rin yung halaga, mahal pa rin. Ayan, magbibigay tayo ng mga halimbawa. Ito yung mga napagdesisyonan na to sa korte, yung mga example na pwedeng nanalo sa annulment. Ito yung matinding pag-iwan or abandonment ng long term na mahabang panahon. I think ito yung mga 5 years and above. Ito yung matagal talagang iniwanan yung asawa, iniwanan yung mga anak,
na wala man lang sustento or walang communication. Tapos ito pa, yung kawalang bahala sa obligasyon or refusal to support. Hindi lang ito yung ayaw magsuporta sa mga anak ha, ito yung mga asawa na ayaw magtrabaho, ayaw suportahan yung pamilya, or iniaasa ang buhay sa kanyang nanay, tatay o sa kanyang asawa. Tapos yung isa pa, yung hindi pagsasama bilang mag-asawa, yung wala ng pagtatalik, yung hindi na nagtatalik ng napakahabang panahon, wala namang medical reason pero hindi nakikipagtalik sa kanya. So isa to sa pwedeng dahilan para gamitin sa annulment. Tapos isa pa yung kakulangan ng empathy, ng emotional connection, yung pagiging sobrang lamig sa emosyon na hindi naman na talagang wala nang nararamdaman sa isa't isa, yung parang hindi na talaga nagmamalasakit sa damdamin at pangangailangan ng kanyang asawa. Tapos isa pa, yung syempre yung impyerno na talaga yung relasyon ninyong dalawa, yung wala nang tigil ang away at saka yung talagang wala na rin tigil ang third party, puro pambababae at panlalalaki na. At talagang nagpapakita na talagang wala nang respeto sa kanyang asawa. And then yung last na mga pwedeng gamitin na halimbawa para sa annulment ay yung addiction. So matinding addiction sa sugal, sa droga, sa alak na nagiging sanhi na ng pagpapabaya sa pamilya. Ayan yung mga pwedeng dahilan, pero alam nyo nang napakahirap patunayan nito kasi kailangan dito talaga yung gravity o ang bigat ng pagkaseryoso ng ganitong kondisyon para ma-approvean yung inyong annulment, yung pagpa-file ninyo ng annulment. Kailangan mapatunayan na talagang ang ugali nakaugat na talaga sa asawa nyo at saka hindi na talaga mababago, wala ng pag-asa. So yan yung mga dapat patunayan, okay? Tapos, syempre kung sino yung petitioner, kung sino yung naghabla ng annulment, siya ang magpapatunay nitong mga to. Siya dapat ang magpatunay ng mga dahilan kung bakit kailangang i-annul yung kasal nila ng kanyang asawa. Kasi kung sino yung naghabla, sino yung petitioner, siya dapat ang magpatunay niyan. Okay, so kung halimbawa natapos niyo yung annulment, anong mangyayari dyan? Kung annulled ka na, syempre pag annulled ka na, hindi na legal valid yung nangyaring kasal. Void ang kasal nyo. Void. Walang nangyaring kasal. As in, wala. Pwede kang mag-remarry. Pwede ka na ulit magpakasal. So, ano naman ang divorce? Iba naman ang approach ng divorce. Okay? Hindi nito sinasabi na mali ang inyong kasal mula sa simula. Kasi yung annulment, sinasabi niya na dapat mapatunayan mo na bago pa man kayo ikasal, meron ng ground for annulment. Pero ang divorce naman, iba naman ang approach nito. Merong nangyaring kasal, kaya lang ipapawalang bisa mo. 'Di ba? Valid ang marriage noon, pero nasira na ngayon. Sira na. Nagkaroon ng kasal, sira na. So, kailangan ng tapusin legally. Okay? Sa tingin ko lang, ang divorce ay mas realistic at mas makatotohanan. Kasi, totoo naman na may nangyaring kasal. Sa annulment, papatunayan mo na walang nangyaring kasal. Paano yun? May ceremony pa nga kayo, may ninong-ninang, may mga witness kayo. So, meaning may nangyari talagang kasal. Pero ang papatunayan mo dyan is walang nangyaring kasal. As in, i-void nyo yung kasal. Samantalang sa divorce na medyo napaka-realistic ng dating niya, may nangyaring kasal, kaso hindi na nagwo-workout, kailangan na nating tapusin. Okay, sa ngayon naman, lahat tayo aware dyan na mayroong proposed absolute divorce bill na inilatag sa Pilipinas. Ito yung nasa Senado na nga, na iniintay na lang nating mga taong bayan kung a-approvean ba to at kung magkakaroon na ng divorce sa Pilipinas. Pagkatapos yan sa Senado, kailangan yan ng approval ng Presidente. Dito sa proposed Absolute Divorce Act, dito medyo magaan yung mga grounds. Pasok dyan yung lahat ng grounds na binanggit natin kanina sa annulment. Tapos yung physical abuse, pasok dito. Emotional abuse, pasok dito. Abandonment, infidelity, addiction, irreconcilable differences. Ito yung talagang wala na, hindi na magkasundo. At saka yung long-term separation. So pagdating sa divorce, medyo magaan
yung mga grounds na pwede mong gamitin para masabi mong gusto ko nang makipag-divorce. Hindi kagaya sa annulment, masyadong masalimuot ang grounds na pwede mong gamitin para makapagpa-annul ka. Sa divorce, kailangan mo lang talagang patunayan na hindi na gumagana ang relasyon nyo, na wala ng pag-asang ayusin ang relasyon ninyo. Unlike sa annulment, kailangan mong sirain yung pagkatao ng asawa mo sa korte para lang makalaya ka. Kasi mostly talaga nagiging dahilan sa annulment yung psychological incapacity. So, kailangan mo talagang patunayan na mayroong behavior o mayroong pagkatao yung asawa mo na mali mula pa lang nung kinasal kayo at lumabas nung kasal na kayo. Di ba ang hirap? Medyo masalimuot. So, sa divorce, medyo magaan-gaan. Okay? So, ngayon pag-usapan natin, bakit maraming mga Pilipino ang nahihirapan sa annulment? Una, kasi pinipilit yan na magkwento ng mula simula. Halimbawa, nagdesisyon ka na gusto mo nang makipag-annul. Ang unang approach niyan, syempre, maghanap ka ng abogado mo. Okay? So, pag may abogado ka na, ang unang-unang, kasi nangyari sa akin yan, gusto ko ng annulment, kumontak ako ng abogado, ang unang-unang pinagawa sa akin, isulat ko lahat ng nangyari mula nung nagkakilala kayo. Medyo traumatic, di ba? Lalo na sa dumaan sa talagang impyerno na relasyon na talagang isusulat mo. Actually, nakaisa, 2 page yata ako nung tas tinigil ko eh. Hindi ko rin na ituloy. So, hindi ko na siya tinuloy. So, una, pinipilit kang magkwento ng trauma mo mula simula hanggang sa huli. At syempre, yung kwento mo na yon totoo or yung iba, ini-exaggerate para manalo, para makuha ang approval or para manalo sa korte at makuha mo ang annulment. Kailangan exaggerated yan kasi patutunayan mo nga eh. So, di ba? So, yan yung isa. Tapos, parang ginagawa mo na kailangan mong patunayan na may diferensya yung asawa mo. May diferensya siya, kaya may diferensya siya sa kanyang kakayahan na bumuhay ng pamilya or maging responsableng asawa or maging responsable sa pagkilala sa inyong kasal. Masyadong malawak, 'di ba? Ang hirap patunayan. Kaya talagang kailangan niyo ng abogado. Okay? Then, hindi lahat may access sa psychologist. Pangalawa, bayad, 'di ba? Pera. Hindi lahat may pambayad sa abogado, sa process, pambayad sa psychologist, 'di ba? Umaabot tapos ang susunod pa, umaabot to ng napakahabang panahon, 3 to 5 years. Sabi ko kasi may kakilala ko 5 years. Ang ginastos nila kalahating milyon. Parehas pa silang may gusto nun Parehas na sila. Hindi ko alam bakit ganun napakahaba, 'di ba? So, kung ganito kahaba yung panahon na pag-iintay mo, ganito yung mga pagdadaanan mo, habang ikaw naman pagod na emotionally. Gusto mo na lang ng kapayapaan, gusto mo na lang magsimula muli. Kaya yung iba, wala na lang, di na lang nagpapa-annul, tinitigil na lang. 'Di ba? Naghihiwalay na lang ng walang legal na basihan, sumasama na lang sa iba o nakikipag-live-in na lang sa iba ng patago or kahit minsan lantaran, yun nga lang. Walang legal na basihan yung kanilang pakikipagsama sa ibang sa bagong kinakasama nila. Kasi di ba walang papeles, walang legal na basihan. Kasi nga, sa sobrang hirap ng annulment, minsan dalawa na silang nagdesisyon, wag na lang magpa-annul. Okay na yung ganito. Di ba? Kasi wala tayong panggastos. Wala tayong diba? Parehas tayong walang panggastos, parehas tayong busy, tsaka napakahaba ng proseso. So, hindi na lang nagpapa-annul. Nagkakaroon na lang ng mutual understanding na may kanya-kanya na tayong pamilya. Kaya lang dito medyo apektado yung mga dokumento nyo, mga ari-arian nyo. Tapos, syempre, mga bata, di ba? So, okay. Pag-usapan naman natin, kung parehas lang naman, kasi ang resulta ng annulment at saka ng divorce, parehas lang. Parehas ipapawalang bisa yung inyong mga kasal. At nawalan ng bisa yung kasal nyo at parehas na pwede na kayong magpakasal muli. So parehas sila ng annulment dyan. Pagka nakakuha ka ng annulment, nakakuha ka ng divorce, ang pwede mangyari, pwede ka nang magpakasal uli. So, ito lang yung pinaka-core na issue dyan di ba? Yung pinakamalaking tanong ng bayan,
Kung parehas lang naman ng resulta yan, parehas lang siya ng purpose, bakit hindi pa tayo magkaroon ng divorce? Ano ang opinion ninyo dyan? Paki-comment na lang po. Thank you. So ang ginawa ko ngayon, sinamari ko yung difference ng dalawa, nung annulment at saka nung absolute divorce. Ilalatag ko sa inyo, papakita ko sa inyo, okay? Sa annulment, hindi nito sinasabi na nasira ang kasal. Samantalang sa divorce, inaamin na may nasirang kasal, may nasirang marriage. Okay? Sa annulment, pinapawalang bisa ang kasal na parang hindi ito naging valid mula simula pa lang. So, walang nag-exist na kasal. Yun ang dapat napatunayan na mula simula pa lang ay hindi na ito valid. Samantalang sa divorce, ay ina-acknowledge na may naging kasal, naging valid yung kasal, pero maaaring tapusin. Okay? Nagkaroon ng kasal, pero pwedeng tapusin. Isa pa, sa annulment, kailangang patunayan na may psychological incapacity yung asawa mo mula umpisa pa lang. Okay? Sa divorce naman, pwedeng dahilan ang abuse, abandonment, infidelity, irreconcilable differences. So sa divorce, medyo magaan. Kung hindi na talaga kayo magkasundo, pwede ng dahilan yan. Diba? Sa annulment kasi, yung basta lang hindi kayo magkasundo, hindi pa yun sapat na dahilan para sa annulment. So sa divorce, pwede siya. Okay? Ang annulment, nabanggit na natin, napakahaba ng proseso, 2 to 5 years. Sa divorce, sabi nila dito sa proposed divorce na binibigay nila sa atin, itong nakapasa nga, ay mas padadaliin nila ang proseso. Sabi nila, mas maikli ang proseso at mas malinaw ang proseso. Okay? Sa annulment, mahal. Karaniwan, 150 to 500,000. Yun nga, sabi ko sa inyo, sa mga kaibigan ko, umabot ng 400,000 to 500,000 and 4 to 5 years. Okay? Dito naman sa bagong, sa proposed na divorce dito, sabi ay gagawing affordable. Napanood ko sa TV, sabi 50,000 pesos. So, ang layo ng diferensya, di ba? Tapos, pagdating sa annulment, kadalasan kailangan ng psychological evaluation. Sa divorce, hindi laging kailangan ng psychological report. Kung hindi kailangan, pwedeng wala. So, yan yun sa divorce. Sa annulment, talagang required ang psychological report. Okay? Tapos, ang annulment, madalas ay pabor sa may mga pera lang. Kasi nga napakamahal. Sino ba naman ang magagastos ng 400,000 para sa divorce, di ba? Kung may pera ka talaga, so pabor na pabor to sa may mga pera, di ba? Pero ang divorce ay mas inclusive siya para sa ordinaryong tao. So mas affordable siya, masasabi nating pwedeng-pwede sa mga ordinaryong tao na katulad natin. Tapos sa annulment, very limited ang grounds. Nasabi na natin kanina, sa divorce, maraming grounds. Violence, neglect, and adultery. Yung mga yan, pasok na yan sa divorce. Okay? Tapos sa annulment, yung emotional gaslighting. Kailangang mapatunayan na talagang may diferensya yung asawa. Diba? Para talagang meron talaga siyang psychological incapacity para maging asawa or para tumugon sa responsibilidad niya bilang asawa. Samantalang sa divorce, hindi mo na kailangang sirain pa yung personalidad ng iyong asawa kasi talagang kailangan nyo lang ilatag yung katotohanan. Talagang sabihin nyo lang, hindi na talaga kami magkasundo. Panay na talaga yung pambababae niyan. Talagang hindi na kami maaayos. So yan, pwede na yan. Ina-accept na yan as ground sa divorce. Sa annulment, hindi. Ay nabanggit ko kanina, 2 bansa na lang ang walang divorce sa buong mundo. Yun ay tayo nga at ang Vatican. Okay, so ngayon alam na natin ano ang annulment, ano ang divorce. Paano naman? Kasi iset aside na natin divorce. Walang divorce sa atin, okay? So annulment lang talaga. Ano pa ang pwedeng legal option sa Pilipinas maliban sa annulment, okay? Ito yung isa dito, yung recognition of foreign divorce. Itong foreign divorce na to, nire-recognize yung divorce mo sa foreign spouse mo. Hindi po pwede dito yung Pinoy sa Pinoy. Kailangan foreign yung spouse mo. Hindi applicable kung pareho kayong Pinoy kasi, di ba, kahit ikasal kayo sa ibang bansa, parehas naman kayong Pilipino, dadaan kayo ng Philippine Consulate, di ba? Para sa mga recording ng ating mga
dokumento ng ating mga paperworks ng marriage contract, di ba? So, papasok yan sa PSA. So, covered kayo ng batas ng ating Pilipinas. So, pagparehas na Pilipino. So, itong recognition of foreign divorce ay applicable lamang sa kung foreigner yung isa. Halimbawa, kung may foreign spouse ka, tapos nag-divorce kayo abroad, ay valid. Valid yan sa ilalim ng batas ng ating bansa, okay? Maaari itong i-recognize sa Pilipinas. Kapag nakakuha ka ng recognition ng divorce na final nung foreign spouse mo, ay maaari ka nang mag-remarry. Pero hindi ito automatic, Kailangan mo ng judicial recognition. Dadaan pa rin sa korte yung iyong recognition of foreign divorce, 'di ba? Yung kailangan dumaan siya sa korte, tapos makakakuha ka ng papel na ni-recognize na yung divorce mo para makapag-asawa ka uli or makapagpakasal ka uli. Okay? Meron pang isang option, yung legal separation. Ang problema lang sa legal separation, hindi niya tinatapos yung kasal nyo. Kasal pa rin kayo in paper. Naghihiwalay lang dito yung buhay nyo. Pwede na kayong maghiwalay bilang mag-asawa, magkahiwalay ng bahay, ng property, yung custody sa mga bata, dyan pag-uusapan yan. Di ba? I-arrange paanong custody ninyo sa mga bata, yung property ninyo hahatiin. Pero, nananatili kayong kasal. Kasal pa rin kayo. Okay? Hindi kayo pwedeng magpakasal uli sa iba. Kasi kasal ka pa rin. So, yan yung legal separation. Pagdating naman dun sa ating mga kababayan na Muslim, iba naman yan. Meron silang sariling batas dyan. Maliwanag ang batas nila pagdating sa divorce. So, meron silang divorce under Muslim personal law. So, kung Muslim sila, meron silang divorce, diba? Yung Muslim marriages sa Pilipinas. Okay? So, in summary, wala tayong general divorce law sa Pilipinas. Ang meron lang divorce sa Pilipinas ay yung mga kapatid nating Muslim. At tapos, meron tayong panukalang batas na about sa absolute divorce na nasa Senado na. Tapos, ang iba pang legal option ay yung annulment, legal separation, recognition of foreign divorce. Okay, so masasabi ko lang, hindi lahat ng nasirang relasyon ay dahil palaging may psychological na issue dun sa asawa mo. Minsan may mga bagay lang talaga na hindi na maayos kahit gaano nyo paggustuhin ayusin. Talagang hindi nyo na lang talaga maayos. Kaya lang yun nga, dahil wala tayong divorce, napakahirap. So, ayun nga ang tanong ko sa inyo, agree ba kayo or payag ba kayo na magkaroon tayo ng divorce dito sa Pilipinas? Ngayon nalaman na natin ang ibig sabihin ng annulment at ang tawag dito. At kinumpara na natin ang annulment at divorce. Tapos, iisa lang din naman yung purpose nila. So, kaya ang tanong ko sa inyo, payag ba kayo sa divorce o hindi? Paki-comment na lang po below and thank you so much again sa pagsama nyo sa akin sa video na ito.